Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng RJ45 sa sirang LAN cable. Ituturo ko rin sa inyo guys kung paano gumamit ng network cable tester. Sinisigurado ko sa inyo guys na pagkatapos nitong video na to, ay marunong na kayo mag-repair ng LAN cable. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na. And pakilike na rin ang video na to. Yun lang guys, simulan natin. Tara! Pero bago ko kayo turuan guys, una sa lahat, kailangan meron kayong RJ45, LAN cable, crimping tool, at network cable tester. Kung wala pa kayo nito guys, ay meron naman nabibili nito sa Shopee. Kung may PisoNet kayo guys, or ComShop, ay dapat mag-invest kayo sa mga ganitong tools. Mura lang naman ito guys. Then next, mapunta naman tayo sa color coding ng LAN cable. May dalawang type ito ng standard wiring. Merong T568A wiring and T568B wiring. Ayon sa Comms Express article, ay wala namang pinagkaibang function nito at performance ng dalawang type na ito. Ang T568A ay ginagamit sa dating older system. Samantalang ang T568B naman ay madalas gamitin or i-install sa generation natin ngayon. Kaya naman ang gagamitin nating wiring ngayon ay ang T568B. So without further ado guys, simulan na natin ito. So yun guys, bali ang gagamitin pala natin ngayong cable ay Cat6. Kung mag-i-start pa lang kayo ng PisoNet guys, ay mas magandang Cat6 na ang gamitin ninyo. Para kung sakaling gusto nyo mag-diskless, eh hindi na kayo magpapalit ng LAN cable kasi Cat6 ang kailangan pag nag-diskless kayo. Cut tayo ng konti guys. Pang sample lang. Guys. Medyo matigas nga rin pala tong Cat6 guys kasi may palaman to sa loob na plastic. Mamaya makikita nya. Bali ang gagawin nyo pala guys, meron ditong part sa crimping tool na ayun, may bilog siya. Bali ano lang siya, pepesto nyo lang sa ganito. Bali huwag nyo masyadong pigain guys, sasaktuin nyo lang siya sa ano, sa bilog nya. Mga 1 inch siguro guys yung puputulan nya. Bali ganito, tapos ikot nyo lang to. Tandaan lang guys kasi baka maputol yung ano cable sa loob. Yan, okay na guys. And tapos gagantuin nyo lang muna siya guys. Ito yung sinasabi ko sa inyong palaman guys. Puputulin natin ito gamit yung crimping tool. Tapos itong mga nakakabit na yan guys, isa-isa nyo tatanggalin yung pagkakakulot nya. Gaya ko kulot. Yan. Yan. Tapos kapag nakaganyan na guys, kuha kayo ng screw or lapis guys para madiretso nyo siya. Pwede rin naman ganito kaso mas madali kapag gagamitan nyo ng ganito. Magagamit nyo lang sa loob. Umuulan guys, ang ingay. Baka hindi ako rinig sa video. Yan, bali kapag na-straight nyo na siya, putulan nyo lang ng konti, pagpantay-pantay nyo lang. Yan. Bali, ang gagawin nyo guys, kapag naputol nyo na, i-arrange nyo na siya ng color coding nya. Bali, ang gagamitin natin na color coding guys ay T568B. Bali, una, white orange, orange, next, white green, then next blue, yan. Then next white blue, then green, then white brown, then last brown. Ang gagawin ko guys, ipuputulan ko na yung dulo nito para magpantay-pantay siya. Ayan guys. Tapos kapag pantay-pantay na siya guys, kunin nyo na yung RJ45 ninyo. Then dapat yung nakaharap sa inyo yung tanso. Tandaan nyo yun guys. Dapat nakaharap yan. Dapat nakaharap sa inyo yung tanso. Hindi baliktad. Hindi ganyan. Dapat na ganyan. Ayan. Katulad sa akin, nakatapat sa akin yung gold. Pasok ko na siya. Ayan guys. Tapos ang gagawin nyo guys, pupukpukin nyo yung dulo nito. Ito. Para mas sumiksik. Kailangan mapaabot nyo siya dito sa pinakadulo. Pinaka-wire. Kasi kapag may hindi umabot, may magmi-miss kayo na linya guys. Tapos ulit-ulit kayo sa umpisa. Bali kakat nyo yan. Kaya dapat nakadikit na siya yung lahat ng linya niya dito sa
gold pins sa may dulo. Yan, pokpokin nyo lang guys. Tapos makikita nyo naman yan guys kung nakadikit na. Yan, okay na siguro yan. Tapos ang gawin nyo guys, eto, ganito yung hawak nyo. Tapos pasok nyo dito. Yan. Tapos diinan nyo. Diinan nyo ng dalawang kamay. Diinan nyo lang siya. Okay na yan guys. Next naman natin yung kabila. Ganon din gagawin sa kabila guys. Fast forward ko na lang. So yun guys. Tapos na natin ikabit yung kabila. Bali testing natin ito guys sa cable tester kung gumagana. Ito nga pala yung cable tester natin guys. Bali ito yung on nya tsaka off. Bali may battery to. Dalawa pala yung on nito guys. Yung unang on nya, itong sa gitna. Bali mabilis na ilaw yan. Ibig sabihin, mabilis yung flow ng ilaw niya kapag tinest mo siya. Tapos yung pangalawa naman guys, bali mabagal yung flow ng ilaw niya kapag ka nagre-read kayo ng cable. Kaya madalas ginagamit ko dito guys ay sa gitna para mas mabilis. Testing natin to guys kung gumagana. Bali dito pala yung saksakan nito guys. Nga pala guys, ito nga pala guys, natatanggal to. Para kung sakaling malayo yung cable na pagtetesteran ninyo, eh pwede nyo silang paghiwalayin. Ayun guys, testing natin kung gumagana. Yan, on natin guys kung gumagana. Yan guys, gumagana siya. Ito yung sabi ko sa inyong ano guys, mabagal na on. Yan. Mabagal yung flow niya ng ilaw. Nga pala guys, kapag first time yung nagpalit ng RJ45 guys, di maiwasan na magkamali kayo sa pagkabit ng RJ45. Kaya, pag bibili kayo guys, dumihan nyo na lang ng bili ng RJ45. Pero naman mabibili nito sa Shopee guys na 50 pieces, 100 pieces. Ganun na lang bili nyo guys, para kung sakaling magkamali kayo, eh, may pamalit agad kayo. Mura lang naman to guys kapag binili nyo ng boltuan. Kaya huwag kayong manghinayang guys na bumili ng stock nito. Ito yung sa akin guys. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video ngayon. So yun guys, ganun lang magpalit ng RJ45 sa mga LAN cable natin. Kung may katanungan kayo guys, ay mag-comment na lang kayo sa ibaba. At sasagutin ko ang lahat ng yan. Sana ay may tunan kayo sa video ko ngayon. And kung nagustuhan nyo itong video ko ngayon guys, ay pakilike na lang ng video ko. At pakisubscribe na rin ng channel ko para mas ginawa pa ako gumawa ng mga ganitong content. Yun lang guys, salamat sa panonood. Bye bye!